Magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Tumana, Santa Maria, Bulacan. Ako sa makapanayan po natin ngayon ang butihing lingkod po ng barangay. Naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanyang nasasakupan sa Barangay Tumana, Santa Maria, Bulacan. As iginagalang po ng barangay, Kapitan Christopher Buyet de la Cruz. Kap, kumusta na po ba kayo? Okay naman. Mas mabuti kaysa dati. Alright, okay. Akap, may tanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang Barangay Tumana for the second term? Po sa second term, parang maganda naman po ang ating pong ginagawa po dito. Maayos naman po ang ating peace and order dito. At lahat naman po ng mga may karamdaman po dito, nalilingat naman po natin. Sa tingin ko naman po, mas maganda ang ating kalagayan po sa ngayon. At dito naman po sa Tumana, alam naman po kami gano'ng mga nagiging problema po dito. Tingin ko naman po dito dahil sa mayroong partisipasyon naman po ang mga taga-barangay ng Tumana, Opo. nakikisa naman po sila sa proyekto ng barangay, hindi po kami nakakaroon ng problema sa pag-i-implement ng lahat ng mga proyektong gusto namin mangyari po dito. At sila naman po pagka napupunta sa amin at mayroong mga kahilingan, papagawa ng patpo, papagawa ng drainage, papagawa ng kalsada, daan o kung ano man, ang mga usapin na pang pamilya, usapin pang lupa, usapin na kung ano, wala po kami tinatanggihan po dito. At lahat po na yan, nagagawa po namin nagagampanan at sila po ay tumatalikod dito na nakikita ko naman po naibigay po namin yung tamang serbisyo para po sa kanila. At kahit naman po saan, kahit taga saan sila, hindi man taga rito ang nirereklamo, ini-entertain po namin yan. Hindi po wala po kaming tinatangi na kahit sino. Basta kinakailangan ng serbisyo, nabibigay naman po namin sa kanila lahat yun. Wow, okay. Regarding for the Peace and Order Cup, kumusta po ba ang kapayapaan dito sa ating Barangay Tumana? Dito sa amin, halos wala naman pong ganong gulo dito sa amin kasi dito sa amin, unang-una, may respeto at paggalang ang lahat ng tao dito sa barangay. Okay. Kaya kami medyo ingat na ingat din na magkamali para yung kanilang respeto at paggalang huwag mawawala. Kaya pagka nakita ko na medyo merong konting problema at tinutukan na po natin siya, hindi naman po siya lumalala na. Bagkus, nabibigyan po natin ng kaagarang lunas ang kanilang nagiging problema. At yung mga nagbabarangay naman dito, yung mga gulo-gulo, mga away ng mga bata, yan naman po napaka-minimal. Hindi namin pinoproblema po yan. Napagsasabihan po namin yung mga bata, at the same time, pati mga magulang. Kaya po dito sa amin, meron kami ditong curfew. Bawal lang 17 years old ng alas 10, bawal na rin silang gagala-gala rito. Bawal na po yan. And then, bawal din po ang bumili ng alak ng mga kabataan, Opo. ng mga minoridad, manigarilyo, at uminom sa tindahan. Bawal po yan. Bawal magkalat, bawal magdumi, bawal mag-alaga ng aso na hindi kayang itali o ikulong. Pagka yung hindi nila kayang itali o ikulong, hinihingi na po namin at dinadala po namin sa DA para sila po ang mag-aayos na po ng mga aso po doon. Ganito po ka-simple naman ang aming ginagawang pamamalakad dito sa barangay po namin. Wala naman po kaming ganong problema po dito kasi po participated lahat ng aming pong mamamayan. Alright, okay. Regarding po sa kalinisan, Caps, kasi sa pag-iikot po ay sadyang malinis po ang Barangay Tumana. So ano po ba ang naging sikreto ni Cap Boyet dito? Sa kalinisan talagang diyan tayo alam mo, diyan tayo makikita. Pagka nakita mo ikang malinis ang isang barangay, ang isang ibig sabihin malinis, maayos yung namumuno doon. Opo, tama ka. Yung kasi ang sumasalamin po sa atin. Saka sa totoo lang po, diyan po ako gusto kong mawala at sana'y matutunan din ng lahat na maging malinis. Iba yung ang pamamahay mo, ang bakuran mo malinis. Ibig sabihin kahit na ang ulam mo ay tuyo lang, nilagang itlog lang, na rin sa bahay mo, maaliwalas ang buhay po natin. Alright, okay. Kapay tanong ko lang po, for the first term, second term, so ano na po ba ang ating mga naging accomplishment na po dito sa ating nasasakupan na barangay dahil ang laki na po ng pagbabago ng Tumana? Dito sa barangay po namin, makikita po ninyo, isa sa may pinakamalaking barangay hall Opo. sa buong Santa Maria, hanggang District 6 ng Bulacan, Mm. barangay po ng Tumana. Ang amin pong sasakyan, Siam. Lahat po yung gumagana, nagsiservisyo po sa atin. Isa rin din po kami sa mga barangay na mayroong fire truck. Opo. Kaya ang fire truck po namin, di man po namin nagagamit dito sa amin yun. Nagagamit po namin doon sa ibang barangay na nangangailangan. Kung minsan kami pa po nauuna. At dito po sa Tumana, dito pa nalagay yung RHU Opo. ng cluster precinct ng RHU Opo. na pinabibilangan ng Tumana, Parada, San Vicente at Buena Vista. Mm-mm. Nandito po lahat ang RHU po namin. Lahat po ng mga senior citizen, meron po silang sariling building dito. And then meron din po tayong tatlo ang daycare center po natin dito. Wow, Meron din opo. po tayong covered court po dito.
na yearly ang nagiging tournament po dito. Sa amin po, meron po kami sariling MRF. Kaya po wala po kaming nagiging problema sa kaayusan po ng aming barangay. At simula naman po nang tayo ay naupo po dito, Mm. pinag-ibayo po natin, mas lalo pa natin pinaganda ang serbisyo at yung mga pangangailangan, talaga pong inabangan na po natin yan. Ang maintenance ng mga senior citizen, hindi po sila nagaan dito, lagi po silang mayroong nakukuha. At kung minsan nga po, kung nandito ang RHU, pagka yung ibang barangay wala, sa kami na rin po nagbibigay kasi para naman talaga sa lahat yung ating Opo. mga gamot po na yan eh. Kaya po dito, ito po, marami po tayong naipagawang kalsada, mga patwalk po, yung mga daan, kalsada na ayaw ibigay ng mga may-ari. Pero pagka po nakausap po natin, nagano sila, binibigay na nila. At saka ba rin nagpapagawa ko Opo, ng opo. patwalk doon kung Mm. maganda. Alam mo bang hindi na umuwi ng bahay yung mga gumagawa. Alam mo yung mga bahay-bahay, sila nagtotoka-toka, akin ang tanghalian, akin ang merienda. Alright. Alam mo, willing sila. Doon ko po napatunayan na ang isang bagay pala, ang isang komunidad, Opo. pagka nakita nilang nagsusumikap ang kanilang mga leader at kanilang mga barangay, hindi mo na kinakailangan silang sabihan. Usa na silang magpapartisipasyon, tutulong at kung ano man kaya ng gagawin po nila para maisakatuparan lang yung magaganda po nating proyekto. Alright. Pero kakumpara sa inyo, for the second term, ano po ang karagdagan niyo pong priority pa dito sa Barangay Tumana? Iisa lang po, ang Anak Kalusugang Party List, nakahingi po ako ng worth 10 million na building. Tatlong palapag Wow! po yung nilagay po dyan Opo, na opo. building. Kaya po, yun ang nire-request ko na magkaroon siya ng ECG, Mm. ultrasound, x-ray, at saka parang ano pa yung mga check-up na ano siya, yung puro lahat libre. Pang laboratory. Yung laboratory, Opo, parang opo. lahat libre. Wow! Para yung aking taga-barangay ko, Hindi na hindi na lalayo. pupunta sa General Hospital, sa Rugasiano, hindi na pupunta kung saan-saan. Dito lang, libre na lahat. Wow! Kaya sabi ko, ito lang ang sanang hinihiling ko na may sakatuparan. Kasi parang wala na akong pwedeng hilingin eh. Kasi kung ang kalusugan, maayos ang kalusugan, hindi mo na kinakailangan pumila pa doon sa kay tagal-tagal kay ano. Dito naman, libre naman dito. Lalo yung mga nag-aaral, Opo. lalo yung mga college, lalo yung mga bago pang mag-aanap buhay. Ang kinakailangan nila, meron silang check-up. Wala namang pera pa yan eh. Kaya pwede yung libre dito ang ECG, libre dito ang ultrasound, Tama dito, ka. dito ang x-ray. Yes, opo. Dito na lang lahat, makatutulong po tayo. Opo. Hanggat maaari sana libre. Kaya ako naniniwala bukas makalawa, yan ang ating gagawin at yan ang merong tiyak na ibibigay ang Panginoon sa atin na may sakatuparan po yung proyekto na yan. Kasi nandiyan na yung building eh. Opo. Lalagyan na lang po natin ng gamit. Wow! At tingin ko naman meron na po tayong kinakausap at tingin ko naman po malapit nang may sakatuparan po yan. Wow, congratulations ka. Ganito Kap, kung nanonood po ngayon ang ating minamahal na mga kabarangay at ang ating kababayan sa Santa Maria, Bulacan, ano po ang inyong mensahe at panawagan para sa kanila? Simpleng-simple lang naman po. Ako nagpapasalamat po na sa Diyos na tayo ang nandito. Hindi naman ako nagmamalaki pero siguro nakapili din naman kayo ng talagang dapat na mamuno dito. Pero ito po yung talagang iniingatan ko. Wala po akong interest na magpayaman o kung ano man dito. Ang gusto ko lang po ay maglingkod. Kaya po sa mga nagtiwala sa akin dito sa Barangay ng Tumana, maraming pong salamat. Sa mga hindi nagtiwala po sa akin, isa po kayong challenge po sa akin. Kasi gusto ko talagang mapatunayan po sa inyo na kayo'y nagkamali na hindi nyo ako pinili. Dahil gagampanan ko ng lahat na ayon sa aking kalakasan, kakayanan, Opo. ang pagsiservisyo dito sa aking barangay. Kaya sa mga taga-Tumana, sana lahat tayo magkaisa, yung ating kalinisan, pagtatapon ng basura, ang kapayapaan, dapat yung mga bata, yung mga anak natin minor, huwag nang lalabas, huwag nang nilang palalabasin, na para ang mga bata, pagdating ng alas 7, nandiyan sa kanya-kanyang bahay, Opo. kinakailangan, bago kayo matulog, tingnan nyo yung mga bata, yung mga anak ninyo, nandiyan ba lahat sila, kumpleto ba sila, kasi baka mamaya, nandun sa kabila, madamay sa mga krimen, madamay sa mga nakawan, kung ano man, baka mamaya sila papalayo, kasi nga, wala sa ating pag-aaruga. Ayan ang ating pinipigilan po. Kaya, dapat yung ating suporta sa barangay, pagmamahal sa ating pamilya, tandaan po natin, kung kayong lahat, isipin na lang po ninyo yung inyong pamilya. Huwag na po yung barangay, isipin niyo yung pamilya at yung sarili. Huwag na po yung barangay, napakalaking tulong na po. Yung kayo ay hindi
makapagdagdag ng sakit ng ulo sa barangay, napakalaking bagay na po. Doon sa kabuuan, bahala na po kami dito. Kaya na po namin yan. Naalalaman ko naman po tayo mga taga-Tumana, mula sa damayan, pag kami namatay, mula sa mga bagay na mga may serbisyo na kinakailangan ng ating kabarangay, hindi naman po kayo nawawala. Lagi naman po kayong priority po sa atin dito. Kaya po, thank you very much. At sana patnubayan tayo ng Panginoon na maging malakas pa ang ating kalusugan para sa ganun ang ating maging paglilingkod at kung ano pa ang mga bagay na po pwede kong ibaba dito sa barangay ng Tumana ay maibaba ko po. Kaya thank you very much po sa inyong pagtitiwala. Alright, ayun po ang pinakamagandang mensahe ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa Barangay Tumana, Santa Maria, Bulacan, na ayon po kay Kap, tulong-tulong at tunay na pagmamalasakit, paglilingkod, pagsiservisyo ang handog para sa mga taga-Barangay Tumana, Santa Maria, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap. In your family, God bless us all. Thank you po. Mabuhay ka, Kap, hanggat gusto mo.